coin slot. Hulog natin dyan. Ayan, nag-alarm na. Umandar na electric pa natin guys. Na kunwari yan yung ating pressure washer. Magagamitin sa ating car wash. So napagalan natin to guys, no? Ang ating Bendo machine. What's up guys? So magandang araw sa ating lahat. For today's video ay mag-DIY tayo nitong car wash Bendo machine. So ito yung mga piyesa na gagamitin natin. Ito timer, no? Allen timer, 4 digit yan guys. May kalakip yan na wire. Ito siya. At ito yung coin slot na gagamitin. Sasaksakan natin ng 5 piso. Tapos SSR, yan, 40 ampere. So kaya niya ang 24 to 480 DAC. Tapos terminal block, yan, 100 ampere. Siyempre ang 220 main socket natin. At itong ano natin, power supply, yan. 12 volts and 60 watts, no? Tapos ito, siyempre ang female socket outlet, yan. So para mapagana natin guys yan, meron tayo ditong diagram, no? Sa pag-wiring ng ating Bendo machine. Yan. So dito muna siya. Dito sa timer, kung makikita yan, yan. Timer natin ito. Meron siyang 6 na terminal. Dito yung 12 volts. Tapos itong dalawa na to, auxiliary. Dalawang klase auxiliary. Merong normally closed and normally open. Tapos ito sa gitna, yung haba na yan, letter R. Ayan yung reset. Ayan guys. Ayan. Ito yung 12 volts. Dalawang auxiliary. Reset. Tapos itong C1 at saka C2. Ayan, yung dalawa na yan. C1 and C5 pala yan. C5. Nagkamali lang tayo nilagay dito. Ito yung sasaksakan natin ng sa coin slot. Ito yung sa coins na 5. Tapos ito yung sa coins na piso. Ngayon dito naman tayo sa ating power supply. Ito yan guys, 220 volts. So itong dalawang nasa unahan niya, yan, line 1 and line 2. Ayan yan. Tapos itong sa gitna, yung ground. Ayan, ito G, ground. Tapos itong dalawa na to, negative at saka positive, no? Ayan, ito, negative and positive. So ito yung susundan natin sa pagwawiring itong ating Bendo machine. Itong diagram na to. Ayan. So tara, umpisahan natin ang pagwawiring ito. So umpisahan natin dito guys sa timer niya, no? Ayan. So dito natin isasaksak yung mga kalakip na wire. Ayan. So bali 5 lang yung wire niya, no? Dito sa gitna yung reset natin, walang kalakip na wire yan. So i-jumper na lang yan kapag mag-reset tayo itong timer. Tanggalin muna natin itong coin slot at saka itong switch, saka natin papaliwanag yan. So unahin natin dito guys sa 12 volts power supply niya. Ito yung nasusupply ng power para gumana ang ating timer.
So ito yung wire niya. Yung black, yung color black na wire, yan yung negative. At itong brown wire, positive. So hindi naman tayo magkakamali ng pag lagay ng terminal kasi magkakaiba yung sukat niyan. Lagay na natin ito. 12 volts power supply natin. Tapos sunod natin itong dalawang auxiliary. Yan, dalawa. Meron namang groove yan. Hindi kayo magkakabaligtad ng paglagay. Ayan. So, nalagay na natin yung isa. Tapos yung isa naman. Okay. Ayan. So, ito namang dalawang wire na to. Dalawang may terminal na to. Color red, white, and black. So, hindi natin siya ilalagay. Sa coins 5 tsaka sa coins piso. Ayan. So, ayun, nakalagay na. Ang gagawin natin, isisimplify muna natin yung wire. Kasi medyo maguloy na. So, ayan. So, ayun guys. Nag-iito natin nakasimplify yung ating wire, no? Ayan, magiging siyang tingnan. And then, ang next natin gagawin, tatanggalin natin itong pinakang digital niya, timer. So, ganito lang yan. Puputulin lang natin dito sa likod. So, and guys, ito yung timer natin. So, puputulin lang natin ito dito sa likod para mahiwalay itong digital dito sa timer board natin. Sige. Yan. Then guys, naputol lang natin. So, dyan lang muna sa taas. So, kung makikita nyo guys, itong kulay green dito sa ating dalawang auxiliary ay binilog ko lang kasi wala itong gamit case eh. Ang hinahanap na natin dito sa dalawang ito is yung normally open. Malalaman yan kapag tinas dito. Gamit tayo ng tester. Since wala akong tester, alam ko na rin naman kung ano yung normally open dyan. At ang normally open dito guys is yung color brown na wire. Ito. At yung color black ay normally closed. So, ilalagay natin yung color brown na wire dito sa positive ng ating power supply. So, dito natin lalagay yung color brown. And yung black naman dito sa negative ng power supply. Dito sa pangalawa. Yung brown sa una. So, babalatan muna natin yung wire. Pero bago yan, so, dito sa auxiliary natin, is kahit alin lang dyan yung gamitin natin. Pwede ito, pwede ito. Depende yan lang sa inyo. Yung dalawa na terminal na to, kahit alin dyan ang gamitin niyo. So, itong isa, tatanggalin na natin to. Ano lang to, spare na lang. Auxiliary natin. Yan. Yan lang gagamitin natin yung isa. Tapos, babalatan na natin yung wire niya. Sa pagbabalat lang ito, gamit lang tayo ng lighter. Pasilbihan natin yung mga wire niya. Para lumambot. Tapos, silahin na lang natin.
Ayun, okay na. So, yun. Yung normally open na color brown wire, ilagay natin dito sa positive ng power supply. And yung color black naman, yung color black dito, ilalagay natin siya dito sa positive ng SSR natin. So, yung positive, ito, yung sa baba, ito, positive. Ilalagay natin dito. Ipit lang din natin dyan, ano. Okay. Yung black wire, nilagay natin dito sa positive ng SSR. Tapos, ang next natin guys, itong negative ng SSR. Papunta dito sa negative ng ating power supply. Yan. So, kuha lang tayo ng wire. So, ito, negative ng SSR. Lagyan natin ng wire, no? Ipit lang natin dito. So, wait lang, tanggal. Tanggal yung screw. Okay. Ipit natin dyan. Ayun. Napunta yung wire nito dito sa negative ng ating power supply. Ipit lang din natin dito. Tapos, screw natin. Okay. So, yung negative ng SSR papunta sa negative ng power supply. So, ang next natin guys is itong outlet, ano? Yan. So, yan. Buksan natin yan. Tapos, lagyan natin ng wire dito sa mga screw nya. Ipit lang natin dyan, ano? So, ito naman, wire na to, dadaan to dito sa SSR. Yan. Itong wire na to, mula dito sa outlet, dadaan ng SSR. Yan, ipasok natin dito. Ipit lang natin siya dyan, tapos screw. Yung wire natin dito sa outlet, dumaan dito sa SSR. So, yan. So, ang next natin guys, ito isang screw dito. Lalagyan natin ng wire dito sa outlet. Yan. So, pinaltang ko lang yung wire na ginawa ko kanina, yung color red. Ito kasi maiksi lang pala to. Ipit lang ulit natin siya dito, no? Tapos screw natin. Okay na. So, yan, black wire ang ginamit ko. Tapos, itong wire na to, papunta dito. Guys, yan. Dito sa terminal block, no? Ayan. Dito natin siya iipit. So, ayan guys, no? Yung black wire dito, mula sa outlet, papunta yan dito sa terminal block. Ito. Next natin guys, itong dalawa dito, line 1 and line 2 dito sa ating power supply, no? Itong dalawa, yung 1, 2. So, lalagyan natin siya ng wire. Ipitan lang natin ng wire dyan. Ayan. Tapos, screw natin.
At itong wire na to guys is papunta dito din dito sa ano natin. Papunta rin siya dito sa terminal. So itong galing sa outlet na to, yung black wire na yan, magkasama sila dito. So ayan, ayusin lang natin. So ayan guys, pinagsama ko na tong black wire na galing sa outlet natin dito. Yan. Pinagsama ko papunta rito, yung galing din dito sa ating power supply line 2. Yan. Tapos itong red wire naman ilalagay natin dito sa line 1. Ipit lang din natin dyan. Tapos screw natin. Line 1 yan guys. Tapos yung line 1 na yan na galing sa power supply, red wire, dito natin siya ilalagay. Yan. Iipit natin dyan. Pero bago natin iipit, lalagyan natin ng wire to, yung SSR na ano natin. So balik tayo dito sa SSR guys, no? Kasi lalagyan pa natin ng wire din dito. Yan, ipit lang natin dyan. Screw natin. Okay, screw na. Tapos mula dyan, SSR, itong wire na to is papunta naman dito sa ating terminal block na nanggaling sa ating power supply line 1. Ito, nanggaling dito yung red wire sa line 1 ng power supply, papunta dito sa terminal block. Ito, tapos yung SSR natin dito, papunta naman siya dito sa terminal block. Sasamahin natin yung red wire na galing sa line 1. Tapos iipit natin siya sa terminal block. So ayusin ko muna. Yan. So yung pinagsama ko na, and then iipit lang natin siya dito. Natin tong black wire na to na nanggaling dito sa SSR, papunta dito sa terminal block, kasama ng red wire galing dito sa line 1 ng ating power supply. Yan, pinagsama natin dito. Ito namang sa gitna, yan, dito sa power supply natin, hindi natin lalagyan ng wire yan kasi ground lang yan guys. Ground lang yan. So yan guys, nilagyan na natin ng wire itong ating terminal block, no? Papunta yan dito sa 220 natin. Ito yung isasaksak natin sa extension. Ayan. So ang next natin gagawin guys is ito naman, yung 12 volts natin dito sa timer. Ayan. Na mayroong color brown and black wire. Ayan. So tandaan natin guys, dito sa timer natin na 12 volts, so brown is positive at ang black is negative. Yan. Hindi sila gumamit ng red wire dito. So yan, itatapping natin ito dito, yung color brown dito sa positive ng power supply, and then yung black naman dito sa negative. Yan. So itatapping ko muna. So yan guys, itong ano natin, 12 volts dito sa timer ay tinap natin dito sa ating power supply. Color brown is positive and black is negative. Yan. So ang next natin gagawin is ito naman guys, sa ating coin, piso coin at saka 5 coin. Yan, ito yan. Ito piso at ito 5 piso. So yan guys, no, ito yung ano natin, ano, wire para sa
piso coin at saka sa 5 piso. Yan. So, mamili lang kayo dyan kung saan nyo gagamitin. Kung halimbawa sa piso wifi, ito, piso. Tapos, car wash. Pero ililipat natin pag car wash na. Dito tayo magtatap sa piso. Kasi, kapag ginawa natin yung 5 piso, istinap natin sa 5 piso, magiging 5 minutes yun. Dapat magiging 1 minute lang. Kaya, yung 5 coin slot ay itatap natin ay dito sa piso. Yan. So, subukan muna natin guys. Itatap ko muna to. Dito naman guys, sa pagtatap nitong mga wire na to, hindi kayo magkakamali kasi pare-pares din ang kulay yan. Kung ano yung kulay dito, ganoon din ang kulay dito sa 5 coin slot natin. Yan. So, ayan, itatap ko muna to. So, ito guys, na ano natin, 5 peso coin slot. Na-tap na natin dito sa mga wire niya. Yan. Napagdugsong-dugsong ko na yan. Tapos, ito, nakaano yan guys, ay dito sa piso. Yan. Piso. Kasi gagamitin natin tong bendo machine na to para sa car wash. Para, kung 5 piso ang ihuhulog natin dito, is ang babasahin lang ng timer natin is 1 minute. Yan. Tapos itong ano natin to, itong socket na to, itong terminal na to, itong wire na to, ay tatanggalin natin yan. Kasi spare na lang natin yan, no? Yung 5 naman, hindi natin gagamitin yan eh. Dahil yung kahit 5 yung coin slot natin, itinap natin siya ay dun sa piso. Dito sa piso na terminal na to. Diyan natin siya i-connect para yung pag naghulog tayo ng 5 piso dito, 1 minute lang yung babasahin na timer. Dito makikita natin yan sa timer na to. Yan. So, testing natin ano. Isaksak natin tong 220 dito sa extension. At ayan guys. Yan. So, umilaw na. Success ang ating pag DIY ng ating bendo machine. So, bali bendo kit pa lang to, no? So, wala pa siyang ano. Kasi, tatawagin lang yun na bendo machine kapag may box na. Nagawan pa natin ng box yan. So, ayan guys, umilaw na yung ano natin, digital timer, ano. So, testingin natin siya. Meron ako dito ng 5 piso na luma, no? So, ito guys, yung coin slot natin, binabasa niya lumang 5 piso at bagong 5 piso. So, try natin. So, ayan. 1 minute. So, nag-a-alarm siya, no? So, yan natin. I-reset lang natin dito. Yan. Itong ito, reset pa yan. So, balik na siya sa 0. Gusto ko lang ulit natin. So, ayan. 1 minute guys, no? Nag-a-alarm yung ating timer. Ayan. So, bago ulit mag-0 yan, mag-a-alarm ulit yan. At itong takip pala na ano natin. Tanggalin natin para mas malakas yung alarm niya. Kung antay natin guys na mag-0, mag-alarm ulit yan. So, napagana na natin yung ating bendo machine para sa ating magiging business na car wash. So, kung kayo nagbabalak ng mag-business ng car wash, pwede kayong gumawa ng ganito DIY, no? Kaysa sa bibili kayo ng ready-made na. Dahil sa ready-made, ayan guys, oh. Nagkala ulit 3, 2, 1. Yan, okay. 1 minute lang ang binabasa ng timer natin, guys. Para sa ano natin, sa 5
coin slot para sa car wash natin. So kung gusto natin, kasi kalimitan ang ginagamit sa car wash is 2 minutes, no? 2 minutes. Yan, kung may makikita niyo yan guys, ito pag reset dito tayo, dito, yung pula. Dito tayo magre-reset ng timer Halimbawa, tinaas natin yung yung number 1 dito sa timer. Makikita kayo dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Halimbawa, tinaas natin yung 1. Ang magiging basa nito is 2 minutes. Yan. Nakataas na ba? Kita. Taas natin. So, ayan. Nakataas na yung isa. Yung number 1. Nakataas na to guys. Yan. So, hulugan natin ng 5 piso. Kung ilang minutes ang babasahin. So, ayan. 2 minutes guys, no? At para mas maintindihan nyo guys, gumawa ako ng kodigo dito. Yan. So, ayan guys. Ang tawag pala dito ay dip switch. So, kapag wala tayong itinaas dito sa timer na to, ibaba natin. Kapag nakababa lang lahat yan, ang magiging oras lang yan is 1 minute. Yan. Kapag naman tinaas natin ang number 1 dito sa dip switch niya, kapag tinaas natin ang number 1, ang magiging timer niyan ay 2 minutes pala. Yan, 2 minutes. Yan. Kapag naman nakataas ang 2, magiging 3 minutes. So, 1 and 2, 4 minutes. 3, 5 minutes. 1 and 3, 6 minutes. 2 and 3, 7 minutes. 1 and 2, 3, 8 minutes. 4, 9 minutes. And 1 and 4, 10 minutes. So, dahil sa car wash lang natin ito gagamitin guys, ang itataas lang natin dyan is itong number 1. Kasi 2 minutes lang dapat ang magiging oras sa car wash. So, yung napagana na natin, ano? So, ulit tayo, no? Ulitin natin. Hulog tayo ng 5. At babasahin lang. At yan ang magiging timer. Yan, 2 minutes guys. Sa pag-reset naman, yan, ito, pinutin lang natin ito. Ang tapatan na natin ito ng mga metal. Itong letter R kanina, no? Yan. Yung letter R natin sa ating diagram. Tapatan lang natin ng ano yan, ng metal. At mag-reset na yan. Yan. Reset na. Back to 0 na ang ating timer. Ito yung isasaksak natin sa extension. And ito namang outlet dito guys. Ito yung pagsasaksakan natin ng ating halimbawa pressure washer. Tapos foaming machine. Yan, dito natin siya isasaksak sa outlet na ito. Yan. Ngayon, susubukan natin guys na halimbawa meron tayong pressure washer. Ang gagamitin lang natin is cellphone na lang muna or electric fan. So, ayun guys, tetestingin natin tong electric fan to kung gagana to kapag hinulugan natin ng 5 piso dito. Yan. So, ayan, isaksak na natin dito sa ating 220 yan. Nag-activate na ang timer 0 ang kanyang timer, no? 0 ang nakalagay. So, meron akong 5 piso dito. Pero try natin kung naka-open. Dapat naka-open ang ating electric fan. So, dapat naka-switch on yan. Halimbawa, yan lang yung ating pressure washer. Dapat naka-switch on yan kapag bago tayo maghulog ng 5 piso.
try natin kung aandar ang electric fan. So ayun, nakasaksak na yan guys sa ating outlet na. So try natin, hulugan natin ng 5 piso. So ayun guys, umandar ang electric fan natin. Kaya lang naka 2 minutes, matagal yan. So i-reset natin. Reset natin dito lang. So ayan, back to 0. Dahil nakataas yung ating dip switch dito sa timer. Yan, binaba natin yung number 1. Nakataas kanina eh. So gagawin natin, asan yung 5 piso. Hulog ulit natin yung 5 piso dito sa coin slot. Hulog natin dyan. Ayan, nag-alarm na. Umandar na electric fan natin guys, na kunwari yan yung ating pressure washer na gagamitin sa ating car wash. So napagalan natin to guys, no, ang ating bendo machine. Yan. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong ang video na to na makapag-DIY din kayo ng car wash bendo. Yan. Dahil sa mga nabibili natin, mas maganda kasi nag-DIY na lang tayo guys, kaysa sa bibili tayo ng mga ready-made na. Dahil karaniwan sa mga ready-made, walang SSR, walang power supply. So ayan guys, nag-alarm na ulit. So titigil ang ating electric fan. Ayan, tumigil na. So yun, balik tayo dun sa walang SSR yung nabibili natin mga ready-made na, no? Walang terminal block, walang power supply. Ang tanging laman lang ng bendo is ito. Yan, ito, tsaka ito. Wala siya nito ng ibang parts. Nilagyan natin kasi ng SSR, terminal block, tsaka power supply. Ito, mas importante ito kasi lalo't maglalagay tayo ng load. Halimbawa nga yan, ating, pasensya na kayo sa namin guys. Ito yung, halimbawa yan yung ating pressure washer, foaming machine. Yan, ganyan. Kapag sinaksak natin yan dyan, mataas ang yan guys, ang amperyahe. Yan, nilagyan natin itong SSR para kakayanin niya yung current ampere ng ating pressure washer. Dahil kapag ito lang ang ginamit natin, ito, yung dalawang block na yan, ito yung power, power relay. Kaya lang, kapag nag-load tayo ng dito sa pressure washer, pwedeng masira itong power relay niyan. Kaya nilagyan natin ng SSR. Ito, kayang-kaya niya kasi 40 amperes yan. So ayan, napagana natin ang ating bendo machine. So abangan nyo guys yung next natin, DIY para sa ating gagawing car wash business. So ito mga inon ako, bendo machine. So bali dalawang bendo machine ang gagawin ko guys, no. Ito sa car wash, tapos yung sunod na gagawin ko para sa foaming machine. Ito sa car wash bendo natin is 4 digits yung ginamit kong timer. Doon naman sa ating gagawing foaming bendo is 2 digit lang yung gagamitin kong timer, kasi gagawin lang natin yun na 30 seconds sa foaming bendo. Yan, meron na tayong foaming car wash bendo guys, no. So kulang na lang is pressure washer para magkaroon tayo ng car wash at yung foaming machine. Yan ang gabangan nyo guys sa next DIY natin
At least ito napagana natin. Yan. Sana ay nakatulong ang video na ito sa mga gustong mag DIY at makapag-business ng car wash. Alright. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita sa susunod nating video. Peace out. Peace.